Good morning, my dear brothers and sisters. This gospel reminds us that with Jesus, the law is important. You know, Jesus can be considered as a maverick, yung hindi sumusunod sa ginagawa ng nakararami. Kinakausap niya ang mga babae, kahit sa public, hinihipon niya ang mga may ketong, ginawa niya mga kaibigan, yung mga publikano, things that were not normally done during that time. He went against the custom. But it did not mean that for Jesus, the law is not important. Rather, he said, he came not to abolish, but to fulfill the law. Rightfully, yung tamang pagpapatupad at pagkaunawa sa batas. Kaya kapag tayo ay sumusunod kay Jesus, hindi natin pwedeng isantabi ang mga kautusan. Nung nakaraang linggo sa unang pagbasa, ipinahayag sa atin yung mga utos ng Diyos. Magandang paminsan-minsan, balikan natin yung mga utos ng Diyos at tignan gaano na karami ang ating sinuway. Kasi sa kasalukuyan nating lipunan, parang nawawala ng bisa ang mga utos ng Diyos. At ang katwiran ko minsan ng marami hindi lang naman ako ang nagnanakaw Hindi lang naman ako ang nagsisinungaling Hindi lang naman ako ang nakikiapid Karaniwan na yan. Today, we are being reminded, even if all the people are doing something wrong, that wrong does not become right. Jesus is a believer in the law and what is right. And then there is something that Jesus said here. Not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law. I think the word is iota. I-O-T-A, iota. Yung parang tuldok, no? Sabi niya, kahit na yan, tuldok na yan, ay importante. Now, small things matter. You know, it is my observation that many times relationships are broken not because of something that was done hugely. Yung bang halimbawa sa mag-asawa, minsan nasisira ang relasyon ng mag-asawa, hindi dahil yung lalaki ay nakiapid o yung babae ay nakiapid. Hindi. Posibleng masira sa ganon. Pero madalas ang sumisira ng isang pagsasama ng mag-asawa ay yung mga maliliit na bagay na hindi pinansin. Small gestures, small acts that were ignored. And then they accumulate and one day, one morning, the spouse says, ayoko na, tama na, suko na ako. Small things that were ignored. Or sometimes parents ignore small things that yet their children want. Minsan tatanungin mo yung mga bata, no? Yung reklamo ng mga bata. Ang mami ko naman, may time sa iba May time sa simbahan. May time sa kanyang mga barkada at mga kaibigan. Pero walang time sa amin. Walang time sa akin. Minsan yun lang time. Parents do not have time for their children. Yes, they are working. Naghahanap buhay para din sa kanila. Pero sometimes, children want their parents to spend time with them. Small things. And so, my dear brothers and sisters, today we are also being reminded
do not ignore small things. Ang puwing, maliit, pero nakakasakit. Ang bahay, hindi naman biglang ginigiba ng anay eh. Unti-unti, kinakain ng anay. Don't ignore small things. Small things matter. Secondly, do not ignore small ones. The poor, the marginalized, the least. During this Lenten season, there is a collection every Sunday, second collection for Alay Kapwa. Maybe it's a good time to review ourselves. Do I have time for small people? Yung mga walang pumapansin, yung walang nag-aalaga, yung walang nagmamahal. During this Lenten season, let us extend our hands to them. Tandaan natin sa kwento ng paghuhukom sa Ebanghelyo ni San Mateo, Matthew 25, how were the people judged? By feeding the hungry, by giving drink to the thirsty. Hindi ba? Mga maliliit na bagay, isang basong tubig, isang pirasong tinapay. Hindi naman tayo huhusgahan ng Panginoon at ibabatay ang husga sa atin kung tumulong ka ba sa pagpapagawa ng Manila Cathedral at nagbigay ka ng milyon-milyong piso. Hindi. Huhusgahan tayo sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay na ginawa natin sa mga maliliit na tao. Small things matter. Amen.